God, praise God. Ngayong araw na ito mga kapatid, salamat po ang atin pong mensahe. Gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Napakaganda po nito. Ang title po ng atin pong mensahe, Kaligtasan ng iyong kaluluwa, ang pinakamagandang regalo sa araw ng Pasko. Ano? Hallelujah. Kaligtasan ng iyong kaluluwa, ang pinakamagandang regalo sa araw ng Pasko. Wala nang ihigit po rito mga kapatid. Kaligtasan ng atin pong kaluluwa. At alam nyo mga kapatid, ang Diyos po, ang Ama nating nasa langit, ay nagbigay po ng regalo sa atin. At yung regalo po na yun ay nakabalot din po, yung regalo ng kanya pong ibinigay. Pero nakabalot po sa lampin. At yan po ay, siya po ay ipinanganak ng isa pong birhen na nagngangalan pong Maria, na nakatakda na pong ikasal kay Jose. Subalit, alam po natin na ang anghel po ng Diyos na si Gabriel ay inutusan po ng Diyos, nagbigay po ng mensahe para iparating po sa isa pong dalaga na nagngangalang Maria. At ito nga po, kinasangkapan po siya po ng Diyos, at sa pamamagitan po niya, natupad po ang plano ng Diyos, natupad po ang propesya. At yan po ang pinakamagandang regalo na pwede po nating tanggapin, ang kaligtasan. At marami pong mga nakasaksi. Libo-libong taon na ang nakakaraan, 2,000 taon na ang nakakaraan mga kapatid. Taon-taon, ipinagdiriwang po natin ang kanya pong birthday, ang kanya pong kaarawan. Bagamat wala pong nakakaalam ng eksakto pong taon, buwan o araw ng kanya pong pagkapanganakan, pero milyong-milyong tao sa buong mundo ang nagdiriwang ng kanya pong birthday. At alam niyo po mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang pinakatanyag na nabuhay dito sa balat ng lupa. Simula noon hanggang ngayon, wala na pong tatanyag po sa kanya. Hindi po siya nagsulat ng libro, hindi po siya nag-ipon ng kanya pong mga sundalo, hindi po siya nag-travel ng napakalayo. Doon lamang po sa lugar ng Israel, at ang pangalan po niya ay Hesukristo. Ang atin pong Panginoong Hesus, hindi po siya bumiyahe ng napakalayo. At subalit, yung kanya pong buhay ay pinag-aaralan po natin hanggang ngayon. Kay Hesukristo po mga kapatid, nakabuo ng napakaraming mga awitin para sa kanya. Nakagawa ng napakaraming aklat na hindi mo pwedeng bilangin dahil sa kanya. At libo-libong mga historical ang naisulat patungkol po sa kanya. Maraming mga taong mga sumikat sa kapanahunan noon hanggang sa kapanahunan natin, pero hindi katulad ng Panginoong Hesus. At ito po ang pag-aaralan po natin ngayon, yung pinakamagandang regalo sa araw ng Pasko mga kapatid. Ginawa na po ito ng Panginoon sa atin. At yan po ay kaligtasan ng ating kaluluwa. At alam niyo mga kapatid, bibigyan ko muna kayo ng isang kwento na ang pinaka-basic biblical worldview upang pag-aralan po natin kung ano ba ang yung mahati po sa tatlo ang basic biblical worldview. Yung creation, yung fall o kaya yung pagbagsak ng tao mula sa kasalanan, at yung redemption. Creation mga kapatid, nung likhain ng Diyos ang langit at lupa, linikha niya ang lahat ng bagay dito sa mundong ito na nakikita po natin. Naglagay po siya ng tao, nilikha po niya si Adan. Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, nilagay po niya doon sa hardin ng Eden. At ito nga, binigyan din siya ng kanyang mga kasama, si Eva. At alam po natin na nakakausap po nila ang Diyos. Ang kanila pong relasyon ay napaka-intimate ng kanila pong relasyon. Subalit nung pumasok po ang kasalanan, sila po ay nagkasala
dito na po nag-umpisa na ang magandang relasyon po nila sa Diyos. Dahil po sa kasalanan, pumasok ang kasalanan, yung magandang relasyon ay nasira. At ito nga yung gustong-gusto ni Satanas, na yung relasyon natin sa Diyos ay masira. Kaya nga alam natin na tinukso ni Satanas, si Eva, si Eva at saka si Adan, nalinlang sila. At nung pumasok nga ang kasalanan, yung magandang relasyon na yon ay nasira at sila ngayon ay pinaalis doon sa harden na ang Diyos mismo ang naglagay sa kanila doon. Sila ay pinaalis doon. Yun po ay consequence ng kanila pong kasalanan. Pero alam nyo mo mga kapatid, ang akala kasi ni Satanas, noong natukso niya ang tao, akala niya siya ay nagtagumpay na. Pero kung babasahin natin mga kapatid, alam niyo po ba sa aklat lamang, sa aklat ng Genesis chapter 3, sa Genesis pa lamang, yung unang-unang aklat po, ng Old Testament, ng Biblia, mababasa po natin dito na mayroon pong propesya, mayroon pong plano ang Panginoon, yung redemption na tinatawag. Genesis chapter 3 verse 15. Tingnan po natin mabuti mga kapatid. The Bible says, and it will cause you, and it will cause hostility, pag-aaway, hostility between you and the woman. Kinakausap po niya rito yung, sinasabihan po niya rito yung ahas. Alam natin na yung si Satanas ay pumasok, kinasangkapan niya yung ahas. At sabi niya, and I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head. He will strike your head. O other version, he will crush. He will strike your head and you will strike his heel. Sabi sa Tagalog, ganito, kayo ng babae, aking pag-aawayin. Tinutukoy niya rito si Satanas, kasi si Satanas, nilinlang niya ang babae upang kainin yung pinagbabawal po ng Diyos ng bungang kahoy ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Pinagbawal sa kanila po ng Diyos yun eh. Lahat makakain po nila, lahat ibinigay na ng Diyos, ipinagkaloob po sa kanila, maliban lamang doon sa bungang kahoy na yon. Pero alam natin na itong si Satanas ay tinukso niya ang babae at siya nga ay nahulog sa tukso. Nung matukso si Eva, ibinigay din niya sa kanyang asawang lalaki na si Adan at pareho po sila na nagkasala. At dahil dito, mayroon po silang consequence. At ito ngayon yung pahayag po ng Panginoon. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya, ang dudurog sa iyong ulo. Ulo yung dudurugin. At sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So yung kanya pong magagalaw lang ni Satanas, ang tinutukoy po niya rito ay yung sakong lang. Yung sakong kasi, halos yan kapag kayan ay nagkaroon na ng kalyo, halos hindi na masyadong mahal, hindi ka masyadong masasaktan pagkaroon na nagkaroon na ng kalyo yon. Yun lang ang kanya pong ang part ni Satanas na pwede niyang matira. Pero yung babae, yung binhi niya, dudurog mismo sa kanyang ulo. Alam niyo mga kapatid, ito po yung unang-unang propesya na mababasa po natin sa Biblia mga kapatid na ito nga yung binhi ng babae. Binhi niya'y lagi kong paglalabanin, di ba? Kayo ng babae aking pag-aawayan, binhi mo't binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, binhi niya. Nino daw yung babae, dudurog mismo sa kanyang ulo. At sa sakong niya'y ikaw ang tutuklang, yung sakong lang ang pwede niyang matutuklaw. Sakong lang, halos walang kwenta. Ngayon, dito makikita natin mga kapatid na kung papansinin po natin, sa aklat pa lamang ng Genesis, mayroon na pong plano ang Panginoon. Mayroon na po, ito na yung propesya, tinutukoy na po rito yung regalo na ibibigay po ng Panginoon, redemption
para yung authority kasi na ipinagkaloob sa atin, sa kanila Adan at kay Eva, nawala sa kanila yun eh. Ninakaw kasi ni Satanas yun eh. Ninakaw ni Satanas. At itong pamamagitan ng binhi na ito, mga kapatid, i-redeem yun. Redemption ang tawag po dyan. Nakaplano po ang Panginoon doon, mga kapatid. At dito makikita natin na simula noong pumasok ang kasalanan, hanggang sa ngayon tuloy-tuloy na po. At makikita natin na alam din ni Satanas na yung binhi ng babae. Kaya marami siyang mga kaparaanang ginawa para ito ay hindi matuloy. Yung propesya na ito, itong plano ng Panginoon. Ginawa niya lahat ng paraan Kaya nga yung mga binhi niya, yung binhi kasi ni Satanas, yung mga demonyo Kasi sila po ay dating mga anghel po ng Diyos yan. At siya po ay nagrebelde at binagsak po sila dito sa lupa. Nung binagsak po sila, wala pa sila sa impyerno, mga kapatid. Tandaan po natin mabuti yon. Huwag tayong pag nakakapanood tayo sa TV na yung si Satanas, yung mga demonyo, mayroon silang ang kaharian nila doon sa impyerno. Mali po, mga kapatid. Hindi nila kaharian ang impyerno. Para kasi sa pelikula mayroong kaharian ng impyerno at silang namumuno doon, at mayroon namang kaharian ng langit ang namumuno ang Diyos. Ay nakikita natin, mga kapatid, sa impyerno hindi sila naghahari doon. Sa impyerno, pagbabasahin po natin ang Biblia, pahihirapan sila doon. Ginawa ng Diyos yung impyerno na yon para sa mga demonyo, para kay Satanas. Hindi talaga para sa tao. Pero may mga tao gustong sumunod doon Ayaw tanggapin yung regalo, ayaw paniwalaan yung plano ng Diyos. Kaya pag-aralan natin mabuti, mga kapatid. Ito po yung kwento nito. Sabi ko, magkukwento lang po muna ako sa inyo. Kasi kung pagmamasdan po natin, sa awa po ng Diyos ay 15 taon na rin po ako nag-aaral din naman ng Biblia. Kaya gusto ko pong ibahagi po sa inyo ito. At ito po ang ginawa po ni Satanas. Gusto po niyang masira yung plano ng Diyos na yon. Yung binhi ng babae na yun. Kaya ang ginawa niya, yung binhi niya, yung mga demonyo, ang ginawa ng mga to, sila ngayon ay nagsabog ng Genesis. Makikita natin doon, nag-asawa sila ng mga human. Bawal yun na hindi dapat nila gawin. At ang nag-produce po sila ng mga, ang na-produce po ng mga yon, yung mga nalahian ng mga demonyo na ito, ay mga higanti nung araw. Nasa Biblia po yan, mga kapatid, yung mga Nephilim na tinatawag, Nephilim. Pero yung Nephilim na yon, mga kapatid, nakita po natin noong nagkaroon po ng matinding napakasama ang mundo. Sumama ng sumama kasi ito yung ginawa ni Satanas nga Kaya linipol ng Panginoon ang sangkatauhan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At nasumbungan lamang niya na matuwid, preacher of righteousness, si Noah, mga kapatid, yung kanya pong sambahayan lang. 8 po sila na itinira po lamang ng Panginoon. At lahat ng mga nalahian nitong mga demonyo na ito, lahat nalipol po sila. Nalipol po sila, wala pong natira doon. At yung pelikula naman na ginawa ng Hollywood, ginawa nila na mali-mali ang panlilin lang sa mga tao, na parang tangkang sasaksakin din Noe ang bata. Mabuting tao tong si Noe, preacher of righteousness, kaya lang gusto nilang dayain yung mga tao. Kapag hindi natin nabasa ang Biblia, malilin lang tayo. Mali po yung aral na yon. Ngayon, noong malipol ng lahat na ito, nag-umpisa ang sangkatauhan muli kay Noe. Nag-umpisa sa kanya pong mga lahi. Dumami na uli ang mga tao. Ngayon, alam din ni Satanas na baka sakali na dito kasi mag-uumpisa sa binhi ng babae, dudurog sa kanyang ulo. Kung makikita po natin, kinasangkapan na naman ni Satanas itong hari ng Ehipto. Pero yung Parao, yung Pharaoh na tinatawag, kasi hari ka ng Egypt, tawag doon Pharaoh. Ngayon yung Parao na ito, nung dumami na yung mga Israelites, yung mga Jewish, dumadami na at nakikita nilang maging malakas, gusto nilang masyadong gusto nila silang pahirapin. At kapag kayong mga
babae na nanganganak po sila ng lalaki, ang gusto nitong Pero ay inutusan niya itong binigyan niya yung mga nagpapaanak. Nasabi, patayin ninyo kapag kalalaki, pero pag babae, babayaan po ninyo. Pero nagkaroon ng takot yung mga nagpapaanak, hindi po nila sinunod yung hari. Hindi po nila sinunod kaya pinagpala sila ng Panginoon. Dito natin makikita, nung hindi po sila sumunod doon sa hari, kasi bakit? Kasi yung kautusan po ng Diyos ay higit na mas mataas kaysa kautusan po ng tao. Pinagpala sila ngayon ng Panginoon. At ngayon, ito po sa lumang tipan, pagdating po dun sa bagong tipan na naman, alam kasi nito ni Satanas talaga na kasi gumawa na naman siya ng kaparanan. Ginamit niya itong si Herodes o si Herod, na yung lahat ng mga bata, na mga lalaki, ilang taong gulang, na pababa po yun mga kapatid, na I believe nasa 8 taon pababa yon. Pinapatay po niya ang lahat ng lalaking mga bata nung kapanahunang iyon. Pero alam po natin na itong si Joseph at si Mary, noong maliit ang Panginoong Hesus, ang ginawa po pumunta po sila ng Ehipto. Kasi nangungusap sa kanila lagi ang Panginoon sa pamamagitan po ng anghel. Nangungusap po siya sa pamamagitan po ng panaginip, na naginip si Joseph. Appearance yung kay Mary nung nagpakita si Angel Gabriel. Appearance po mismo yon. Pero yung kay Joseph, mga kapatid, sa pamamagitan po ng panaginip, at po sila? Sila po ay sumusunod. At dito mga kapatid, kahit anong gawin ni Satanas, makikita natin na hindi po niya mapipigilan ang magandang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ito kasi yung regalo ng Diyos, na kung saan yung kahit anong gawin ng tao, hindi niya mapagtatagumpayan ang kasalanan. Kahit anong gawin ng tao, kasi nga napuison na ang sanlibutan ito. Kaya ang Panginoon gumawa siya ng paraan. Basahin natin muna mga kapatid, Ngayon, gusto kong tingnan natin itong mabuti. Sa John chapter 1, in the beginning. Papansinin mo mabuti, in the beginning was the Word. In the beginning, pagbabasahin mo rin ang Genesis chapter 1 verse 1, sa unang-unang verse pa lang ng Biblia, pag binasa, sabi niya, in the beginning din yan. God created the heaven and the earth. Dito sa John chapter 1, ang pinaka-umpisa pa lang, in the beginning was the Word. Sa Greek word dyan, logos, verbo. And the Word was with God. And the Word was with God. And the Word was God. So, yung Word, mga kapatid, na yun, was God. At saka yung Word na yun was with God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So dito sa talatang ito, mga kapatid, napaka-clear na yung salita ng pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kaya nga ang sinabi ng Panginoon, di ba sa Genesis 1:26, let us make man in our own image. Let us make. Let us, plural po yun. Ang sabi ng iba, sino yung kasama ng Diyos? Yung mga anghel. Mga kapatid, ang anghel ay hindi man nilikha. May kasama na ang Diyos sa pasimula. Sino yung kasama niya? Hindi yung salita. Sino daw yung salita kasama niya? Nang pasimula ay naroon na nga ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Yung salita kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So yung salita, Diyos yun. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ngayon tanungin natin yung Biblia. Ano ba yung salita na tinutukoy? Sino ba yung salita na yon? Titingnan natin. Ngayon, sino yung word na yon? And the word was made flesh. Yun. Hallelujah. So dito makikita natin, mga kapatid. And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace
and truth. Hallelujah. So dito maliwanag mga kapatid na yung Word was made flesh. Na yung Word na yun was God. Was with God. Now, kaya nga sabi niya, naging tao ang salita. Yung salita, mga kapatid, Diyos po yun. Kasama po yung lumikha. Hallelujah. Pansinin ninyo mabuti mga kapatid, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak. Kapital po yan, anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Full of grace and truth. Purihin ang Panginoon. Now, tingnan natin. Sino kaya yung tinutukoy nito na salita? Mga kapatid, mag-aaral po tayo ng konti. Kasi gusto ko pong ibahagi po sa inyo ito. Malalim pong pag-aaral po ito, pero napakahalaga na ngayong Pasko, maintindihan po natin, maunawaan po natin, ano ba yung regalo ng Diyos na ito? Yung kaligtasan kasi, mga kapatid, na ipinagkaloob ng Panginoon, dapat din nating maintindihan. Unawain po nating mabuti para hindi po tayo malinlang ng maraming mga ngaral na nagtuturo ng kaligtasan, taliwas naman dito sa salita ng Diyos. Kaya gusto ko pong ibahagi po sa inyo ito. Kaya ang sabi po ng Biblia, sa Isaiah chapter 7 verse 14, mga kapatid, sa Isaiah, isa ito sa mga major prophet in the Old Testament. Kaya ang sabi niya, all right then, the Lord Himself will give you the sign. Look, the virgin will conceive. Ayan na. You remember yung Genesis chapter 3 verse 15, mga kapatid? The virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and will call him Emmanuel. Anong ibig sabihin ng pinaliwanag niya? Which means, God is with us. Ngayon, nangyari po kaya ng fulfillment sa Tagalog, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay. Si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaang maglilihi ang isang dalaga. Maglilihi daw. Alin daw? Yung isang dalaga. Dalaga siya pero maglilihi. Ang isang dalaga. At magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Anong ibig sabihin po nun? Hindi niya sabihin at pangalan niya Emmanuel. Tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ibig sabihin nun, God with us. Kasama natin ang Diyos. Yun ang ibig sabihin niya. Ngayon, ito ngayon makikita natin yung fulfillment nito. Kanina binasa po natin sa Lumang Tipan to. Ngayon pupunta tayo ngayon in the New Testament. Fulfillment. Look, the virgin will conceive a child. Hallelujah! Sinulat ni Matthew ngayon yan. Unang-unang pagbuklat po natin ng New Testament, makikita natin kagad yan, Matthew. So Matthew sabi niya, look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Hallelujah! Eksaktong-eksakto. Kasi kung babasahin po natin ito, mga kapatid, maliwanag doon na itong si Angel Gabriel nga ay nagpakita kay Maria. Hallelujah! Fulfillment na ito, mga kapatid, yung plano pa lamang ng Panginoon. Simula nung umpisa pa lamang. Ngayon, tingnan natin. Sino kaya yung batang ito? Yung sanggol na ito, sino yun? Alam nyo, may sagot din ng Biblia, mga kapatid. Sabi ng Biblia, for a child is born to us. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Yan! Kaya we celebrate, mga kapatid, taon-taon ang kanya pong kaarawan. Bakit? Kasi sabi mo ng Biblia, for a child is born to us. Hallelujah! How do you like to celebrate Christmas and you understand the exact meaning, the reason of Christmas, yung kahulugan, yung layunin ng Pasko? Saan ba nag-umpisa yan? Bakit ba ito yung regalo naman? Napakaganda na ipinagdiriwang mo ang Pasko dahil nauunawaan mo ang tunay na kahulugan at layunin ng Diyos kung ano yung Pasko. Hallelujah! Napakaganda itong regalo, mga kapatid.
Higit pa ito sa regalo ng bahay, lupa, o ano man. Ito yung, wala na pong hihigit dito sa regalo na ibinigay po ng Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes! For God so loved the world, hallelujah, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Isaiah, for a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on His shoulders, and He will be called Wonderful, Wonderful Counselor, Mighty God. Sino daw po yun? Who's that? A child is born to us, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. Kita natin mga kapatid, alam kasi ng Panginoon kung ano ba ang kailangan talaga ng mundo. Kung ano ba ang kailangan ng tao. Ang kailangan po ng tao, kaligtasan. Ang kailangan ng tao, alam mo, higit na ating kailangan mga kapatid, kapatawaran ng ating kasalanan. Alam ng Diyos yan ang higit nating kailangan, hindi pera. Hindi lamang yung doktor ang kailangan natin. Hindi yung ekonomista ang kailangan natin. Alam ng Panginoon ng higit na kailangan ng tao tagapagligtas. Kasi yung tao hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kahit ano pong gawin niya, kailangan po niya ng tagapagligtas. Tagapagligtas ang kailangan niya, yung kanya pong kasalanan. Kaya ang Panginoon nagbigay siya ng regalo. At yung regalo na yun, mga kapatid, gumawa siya ng paraan eh. Ano yung paraan na ginawa po ng Panginoon? Yung napakagandang plano niya na gustong sirain ni Satanas. Pero hindi magtatagumpay si Satanas. Hanggang sakong lang siya, mga kapatid. Yung sakong lang. Nagdidisip lang siya. Yung nadidisip lang naman ni Satanas ay yung mga pag hindi natin alam ang aral. Kaya dito mga kapatid, a child is born to us. A son is given to us. Think about the government will rest in His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sino po daw yun mga kapatid? Ang tinutukoy po niyan. Maliwanag, isinilang, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Sinilang po ito ng yung isang birhin. Birhin po niya. At nung nag-conceive po si Mary, mga kapatid, sa pamagitan po ng banal na espiritu yun. Sabi po ng Biblia, sa pamagitan po ng banal na espiritu. The Holy Spirit will overshadow you, sabi ng Biblia. At yung binhi na yun, mga kapatid, yung linya na yun, hindi mahaluan. Pure po yun. Walang sinful nature, walang Panginoong Hesus, walang kasalanan, walang dungis na kasalanan doon. Bakit? Kasi yung minagbuntis po ng babae, mga kapatid, yung seed na yon, yung binhi na yon, hindi nagmula sa tao, kundi nagmula mismo sa Diyos. Kaya kahit anong gawin ni Satanas na para pigilan ito, hindi niya kayang pigilan. Akala niya kasi nagtagumpay na siya nung nalinlang niya ang tao. Ngayon, hindi niya alam. Kaya ito yung nangyayari ngayon. Ano lang yan, hanggang sakong lang siya. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Sipin mo yan? Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sino po yun? Yung sanggol. Sino po yun, mga kapatid? Yung naging tao, yung salita. Maliwanag ang tinutukoy po rito, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya nga noong kapanganakan pa lamang niya, yung event pa lamang ng kanyang kapanganakan, mga kapatid,
umpisa pa lamang, nag-umpisa po siya, hari na kaagad. Bagamat ipinanganak siya sa isang sabsaban, mga kapatid, nag-umpisa pa lamang siya, hari na kaagad. Kaya hindi mo pwedeng hindi pag-usapan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ngayon, ito yung the most, ito yung messianic prophecy. Pinaka-ano po ito, mga kapatid, pinaka-major na mahirap to. Si Isaiah din po nagsulat dito. Kanina si Isaiah, sa Isaiah chapter 9 verse 6, Prinsipe ng kapayapaan, ha? Prince of Peace, Wonderful Counselor, Everlasting Father. Ngayon siya rin na nagsulat, mga kapatid. Sabi niya, but He was pierced. But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten, so we could be whole. He was whipped, so we could be healed. Isaiah chapter 53 verse 5 to 6. Siya rin nagsulat kanina dun sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 6. Tingnan natin yung Isaiah verse 9 6, di ba? Maliwanag dito, mga kapatid. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Pero ano pong nangyari sa kanya ngayon, di ba? But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. All of us, like sheep, have strayed away. We have left God's paths to follow our own. Pero gusto na to follow our own, yet the Lord laid on Him the sins of us all. Hallelujah. Yun ang kailangan ng tao, mga kapatid. Kaya siya nagpadala ng tagapagligtas. Yung kanya pong bugtong na anak mismo, nakasama niya na lumikha ng lahat ng bagay. Yung kasama niya na mismo. Hallelujah. Napakagandang plan ng Panginoon, di ba? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Maliwanag, sino ba ang tinutukoy rito, mga kapatid? Kita nyo ba, mga kapatid, yung prophecy ni Isaiah? Natupad ito nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ito yung alam nating tama. Gusto natin kasi yung ating yung ayaw natin yung God's path, yung kalooban ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung sino po ang kung anong regalo ang niyang ibibigay sa atin. Alam ng Panginoon kung paano niya tutuparin yung kanya pong ipinangako. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ngayon, sino ba ito? Na sa kanya ipinataw ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Bakit? Kasi kanya-kanya tayo Hindi, ito yung tama. Dito tayo. Ito yung para maabot natin ang Diyos lahat. Di ba? Gumawa sila ng paraan kung paano nila maabot ang Diyos. Pero hindi pa rin naabot kasi yung pamantayan ng Diyos, ang Diyos ay banal. Kaya ang Diyos ang umabot sa atin. Siya yung gumawa ng paraan. Kailangan po niyang magkatawang tao. Bakit siya kailangan magkatawang tao? Can we ask the Bible, di ba? Though He was God. Hallelujah. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. Hallelujah. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form. He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death. Where? On the cross. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names. That on the name of Jesus, every knee should bow in heaven and earth and under the earth,
and every tongue confess, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah! Tira niyo mga kapatid, yung napakagandang plano ng Panginoon. Di ba nag-umpisa doon sa creation? Dinikha ng Panginoon ang napakagandang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng yon, mga kapatid, di ba? Pumasok yung kasalanan, bumagsak ang tao sa kasalanan, nalayo sila. Pero hindi pinabayaan ng Panginoon na lubusan yon. Gumawa siya ng paraan. Kaya sa Genesis 3:15 pa lamang, dineclare na ng Panginoon. Dineclare na yung destiny ni Satanas na siya ay dudurugin. Diba? Kasi tinukso mo yung babae, nalinlang mo, akala mo magtatagumpay. Hindi, siya ang dudurog sa iyong ulo. Ito na mga kapatid ang katuparan. Parang hindi nyo pa natin ito naririnig mga kapatid, pero biblical po ito. Kanina pa tayo rito, puro biblical ang binabasa ko. Mga kapatid, hindi ko ito invento. Diba? Kaya ang sabi ng Biblia, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, taglay niya yung kalikasan ng Diyos. Di ba binasa natin mga kapatid in John chapter 1 verse 1 to 3, in John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita. Bakit kailangan niyang maging tao? Kasi hindi talaga siya tao dati. Siya ay Diyos, kaya siya nagkatawang tao. Kaya ang Panginoong Hesus, mga kapatid, mayroon po siyang 100% fully human and 100% fully God. Totoo bang tao si Kristo? Yes, totoo. Bakit siya totoong tao? Nagkatawang tao siya. Totoo ba siyang Diyos? Yes. Bakit siya totoong Diyos? Sabi ng Biblia Hindi ko naman sinasabi yan. Sabi ng Biblia, mga kapatid, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Bakit? Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Paano nangyari yun? Kasi ipinanganak siya bilang tao. Ipinanganak siya bilang tao. Kaya nga si Kristo tawag sa kanya Son of Man, capital S, and Son of God. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, hallelujah, kasi hindi siya tao talaga, at nang siya'y maging tao, ano sabi ng Biblia? Nagpakumbaba siya at naging masunurin. Bakit siya nagpakumbaba at naging masunurin? Kasi isang tawag lang niya, mga kapatid. Isang tawag lang niya sa Ama. Kahit libo-libong anghel magpadala ang Panginoon, isang anghel nga lang inap na sa mga tao para malipol sila. Pero naging masunurin siya. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang saan? Sa kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kasi nung ang Panginoong Hesus ay siya po ay nakapako sa krus. Di ba ang dami po niyang mga dinanas na hindi lang physically na yung kanya pong dinanas, yung mga masasamang tao, inalimura siya, yung pag-aalimura sa kanya. Sabi niya, ngayon din, pwede akong tatawag sa akin, panadalhan ako na ngayon, pero hindi po niya ginawa, naging masunurin po siya. Kaya nga, di ba, ang sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they do. Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi, wala silang kaalam-alam na ito pala yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay yung kanya pong bugtong na anak na kailangan pong magkatawang tao siya. Sabi po ng Biblia yun. Hindi siya nanatiling naging kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang katangiang pagka-Diyos at nang magkatawang tao, nang maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat. Kanino daw, mga kapatid? Kay Jesus. Bakit kailangan po niyang magkatawang tao? Para po siya ay mamatay. Kasi ang Diyos hindi pwedeng magmamatay. Kaya kailangan po niyang magkatawang tao. Bakit kailangan niyang magkatawang tao? Para siya ay mamatay sa krus. Bakit kailangan niyang mamatay sa krus? Para magkaroon ng kabayaran ng ating kasalanan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Kung walang pagbububo ng dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan. Hebrews 9:22. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kaya nga sa lumang tipan, di ba, ito lang yung shadow na ginagawa nila, atonement. Bukod sa araw-araw, taon-taon. Walang katapusang paghahandog. Pero yung handog, regalo na ipinagkaloob ng Panginoon, siya mismo ang nagbigay ng handog. Kaya nga ang sabi niya dyan, di ba, siya, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sinong tao ang pwedeng magpatawad ng kasalanan ng tao? Lahat ng tao, kundi Diyos lamang. Ito yung plano ng Panginoon, mga kapatid. Napakagandang to kung atin pong susundang mabuti. Napakagandang aral nito. Kaya ito yung wala nang hihigit pa rito na magandang regalo na matanggap mo sa araw ng Pasko, kundi kaligtasan ng ating kaluluwa. Pinagkaloob ito sa atin ng Panginoon eh. Alamin natin at tanggapin natin yung regalo na ito. Kasi kung makakatanggap ka ng regalo sa mundong ito, mga kapatid, ano mang regalo ang matanggap mo, hindi magtatagal yan. Mauubos yan, mawawala din yon. Walang mananatili sa mundong ito. What does it profit to a man when he gains the whole world and loses his own soul? Sabi ng Biblia. Anong mapapala ng tao? Kung maging lahat ng kayamanan sa mundong ito ay papasakan niya. Kung ang kanyang kaluluwa naman ay mapapunta doon sa apoy ng impyerno. Walang kwenta. Alam kasi ng Panginoon na ang pinaka-greatest need ng tao, yung need ng tao ay yung kapatawaran ng kasalanan natin. At yung kapatawaran ng kasalanan natin, mga kapatid, kailangan natin ng tagapagligtas. Hallelujah! Kaya sabi niya, sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na saan daw? Nang nasa langit. Isipin mo kung tao lang si Kristo, bakit magpupuro lahat ng nasa langit? Nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa kalulahati, sa ikalalulati ng Diyos Ama. Hallelujah. So ayaw mo bang lumuhod ngayon kay Kristo? Ayaw mo bang magpuri ngayon kay Kristo? Darating ang panahon kung ayaw mo, you cannot refuse. Di ba ang sabi sa English, di ba sa verse, di ba sa English, di ba? That at the name of Jesus, every knee should bow. So better do it now than later. Because later maybe it's too late. Kaya ang sabi niya, that at the name of Jesus, every knee should bow. In heaven and on earth and under the earth. And every tongue declares or confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kita nyo yung magandang plano ng Panginoon? Pag-aaralan mo yung Genesis, mula pa lamang sa umpisa po ng Biblia, hanggang sa pinakadulo po ng Biblia, Revelation, yung pahayag, ay patungkol po ito sa Panginoong Jesus. The Alpha and Omega, the beginning and the end. Kaya nga mga kapatid, mayroon tayong BC at ED, para yung kanya pong kapanganakan, hanggang yung kanyang kamatayan. Doon nag-umpisa ang kwento, mga kapatid. Yung kwento nag-umpisa sa Genesis. Matatapos din ang kwento sa kanya, kaya tayo mayroong history ngayon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. That at the name of Jesus, every knee should bow. In heaven and on earth and under the earth. And every tongue declares that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. The name above all names, di ba sabi ng Biblia? Sipin mo, balik mo nga doon, anak, sa unang verse. Philippians siya, di ba? Go back. Verse 6. Di ba? He humbled, di ba? Though he was God. Next. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. Lahat ng mga pinuno naging hari, naging pinuno ng lahat ng klaseng reliyon sa buong mundong ito.
Sabihin na po natin kung sino yon, simula noon hanggang ngayon sa kasaysayan natin ngayon. Pero ang lahat ng yon, sabi po ng Biblia, give Him the name above all other names. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi sabi ng Acts chapter 4 verse 12, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Sa silong po ng langit, walang ibinigay ang Diyos na ibang pangalan sa ikaliligtas ng tao. Gawa 4 verse 12. Hallelujah! Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Hallelujah! Diba? Purihin ang Panginoon. Kaya po, mga kapatid, umpisahan na po natin lumuhod at magpuri sa Panginoon. Ipahayag natin na. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid, there will come a time that we cannot refuse anymore. Hallelujah. So better worship Him now as your Lord and Savior. Kasi pagdating po ng panahon, siya po yung atin din pong huhukom sa atin. Hallelujah. Long ago, spoke many times. Long ago, God spoke many times and in many ways to our ancestors through the prophets. Many times ang Panginoon. And now, in these final days, hallelujah, He has spoken to us through His Son. Through His Son, God promised everything to the Son as an inheritance. And through the Son, He created the universe. Oh, hallelujah! Purihin ang Panginoon. And now in these final days, He has spoken to us through His Son. God promised everything to the Son as an inheritance. And through the Son, He created the universe. Verse 3, the Bible says, the Son, hallelujah, radiates God's own glory and expresses the very character of God. Bakit hindi siya pwedeng pumunta rito na bilang isang Diyos? Bakit kailangan niyang magkatawang tao? You cannot consume, mga kapatid, ang isang taong makasalanan, yung kabanalan po ng Diyos. Well, hindi tayo. Ano, mga kapatid, alam, nung si Solomon nga, mga kapatid, nag-offer siya ng napakaraming mga sacrifices. Yung mga priest, hindi sila makapasok kasi yung sikay na glory ng temple, na puno ng glory ng Panginoon. Kaya sumamba na lamang sila at nagpuri na sa Panginoon. Hindi na nila maituloy yung kanilang paghahandog. Bakit? Kasi yung sikay na glory ng Panginoon. Kaya po kailangan niyang magkatawang tao. Hallelujah! Kaya ang sabi ng Biblia, the Son radiates God's own glory and expresses the very character of God. And He sustains everything by the mighty power of His command. When He had cleansed us from our sins, He sat down. Not sit down, sat down. Mission accomplished. Hallelujah. He sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. Hallelujah. Woo! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Napakaganda. Nakita niyo, mga kapatid? Kung saan nag-umpisa? Hallelujah. Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, Siya'y nagsalita sa atin sa magitan ng Kanyang anak. Sa magitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at Siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sinukob sa magitan ng Kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan. Paano niya tayo linis sa ating mga kasalanan? Nung Siya ay naging masunurin saan? Sa kamatayan niya sa cross. Hallelujah. Yung Kanya pong dugo na bumubo
doon sa krus ng Kalbaryo, tumigis ang kanyang dugo para sa iyo at para sa akin. Siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang doon sa langit. Hallelujah. Mga kapatid, ayaw ko pong matapos ang gawain na ito. Yung title po ng mensahe natin, mga kapatid, pinag-uusapan natin, kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang pinakamagandang regalo na pwede mong matanggap sa araw ng Pasko. Pwede mong sabihin na, mga kapatid, kotse, trabaho, asawa, o ano man ang regalo na gusto mong hingin. Pero ang regalo na kaloob po ng Panginoon, mga kapatid, wala nang ihigit dito. Yung regalo na ipinagkaloob niya po sa atin, mga kapatid, na pinagdiriwang natin ang kanya pong kaarawan taon-taon. Pero doon lamang po siya nag-umpisa. Kasi ang talagang patutunguhan, mga kapatid, doon sa cross para sa iyo at para sa akin. Hallelujah. Kasi alam ng Diyos na ang higit na kailangan natin, kapatawaran ng ating kasalanan. Kasi yung atin pong kasalanan, kahit anong gawin natin, di natin kayang bayaran. Alam na alam ng Diyos na yan ang kailangan natin. Alam ng Diyos na ang kailangan natin ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat alam po ng Diyos na yung mga sakong na pandaraya sa atin ni Satanas, sa sakong lang naman ang kanya pong nagagalaw sa atin. Doon lang sa sakong. Pero yung kanya pong ulo dinurog na. Kaya yung tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ipamuhay natin yon. Alamin natin yon. Ito yung higit na malaga. Tayo po'y mananagumpay na. Sino yon? Yung mga tumanggap ng regalo na kaloob ng Panginoon. Regalo ng kaligtasan. Kanino daw yon? Kay Kristo. Hallelujah. The name above all names. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Gusto bang matanggap, mga kapatid, ang regalo na kaloob ng Diyos? Kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ito yung napakagandang balita, mga kapatid. Yan ang magandang balita sa atin. Hindi natin ma-appreciate kasi yung magandang balita kung hindi natin maunawa ng bad news. Ang bad news, mga kapatid, ulitin ko, kahit anong gawin ng tao, hindi niya kayang bayaran ang kanyang kasalanan. Kahit anong gawin niya. Kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan. Kasi yung ating kaparaanan hindi makaabot sa pamantayan ng banal na Diyos. Kaya siya nang gumawa ng paraan. Kailangan niyang magkatawang tao, na bagamat siya Diyos ng katawang tao at nang maging tao, siya naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya siya ay itinaas ng Ama ng lahat ng pangalan. Lahat maninikluhod, ipapahayag na si Jesucristo nga ang Panginoon para sa kapurihan ng Ama. Hallelujah. Gusto mo bang tanggapin ng regalo na ito, mga kapatid? Maaring naririnig mo na si Kristo. Pero mga kapatid, mabuti yun doon nag-uumpisa ang pananampalataya pag narinig po natin ang aral patungkol kay Kristo. Pero hindi po nagtatapos doon. Kailangan po natin siyang tanggapin. Tanggapin natin ang kanyang salita. Kilalanin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan natin ang ating kasalanan, isuko natin ang ating buhay, at hayaan natin na siya ang maghari sa ating buhay. At kung gagawin mo yan, mga kapatid, natanggap mo nga ang regalo na kaloob ng Diyos. Gusto mo ba ngayon yan? Ano man ang iyong nakaraan at ang iyong buhay, tinatawag ka ng Panginoon. Gustong ipagkaloob sa iyo ng regalo na ito. Ngunit ang regalo na ito, mga kapatid, hindi naman ipagpipilitan ng Panginoon. Pwede mong tanggapin o pwede mong huwag tanggapin. Nasa sa inyo po yan. Pero mga kapatid, ang akin pong dalangin, nawa po yung libreng regalo ng Panginoon na kaloob niya po sa atin. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na ito. Sapagkat ito na ang pinakamagandang regalo na pwede mong matanggap sa araw ng Pasko. At kapag tinanggap mo ang regalo na yan, mga kapatid, hindi mo pagsisihan. At ang regalong ito, hindi kayang tapatan. Hindi kayang tapatan ng ginto
o anumang mga kayamanan sa mundong ito, ang regalo na kaloob ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak. Buksan mo ang iyong puso ngayon. Kinakausap ka ng Panginoon, hinihintay ka niya. At kung si Kristo ang maghahari sa iyong buhay, mga kapatid, babaguhin niya yung buhay at magkakaroon ng tunay na layunin ng iyong buhay. Magkakaroon ng magandang kabuluhan ng iyong buhay. Hallelujah. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa oras na ito humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan, pinagsisisihan ko. Pinaniniwalaan ko na ipinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Siya'y namatay at muling nabuhay. Panginoong Hesus, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Puspusin mo ako ng iyong Santong Espiritu. Sa oras na ito, maraming pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Maraming pong salamat sa regalo na buhay na walang hanggan. Regalo ng kaligtasan na iyong pinagkaloob. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Kapatid, yan po ba ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso? Kapag yan ay ginawa mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, narinig ng Diyos ang dalangin mong yan. At nawa po mga kapatid, yung regalo na kaloob po ng Panginoon sa atin, yung kaligtasan, upang tayo po ay lumago sa atin pong pananampalataya. Umpisahan po nating manalangin. Manalangin po tayo ng taimtim. Kausapin po natin ang Diyos sa magitan po ng panalangin. At umpisahan po nating magbasa ng kanya pong salita, ang kanya pong love letter na kaloob sa atin. Umpisahan po natin sa aklat ng diyan. At kapag pwede na mag-church, maluwag na, make sure go to church. Pamalita mo ang kabutihan ng Diyos, ang pagliligtas na kanya pong ginawa. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Muli pa mga kapatid, ako po'y natutuwa sapagkat yan ang pinakamagandang regalo na natanggap mo. Pinakamagandang desisyon na ginawa mo. Wala nang higit pa sa regalo na tinanggap mo. Regalo ng kaloob ng Diyos, ang kaligtasan. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I declare right now in the name of Jesus, I speak healing, I speak breakthrough, I speak favor. Right now, speak deliverance, receive it by faith. Right now. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kapatid, thank you for tuning in. Share niyo po ang video na ito upang kung paano tayo pinagpala ng Diyos, maging daluyan din tayong pagpapala sa atin pong mga kaibigan at sa atin pong mga mahal sa buhay. Also, mga kapatid, share niyo po, like niyo po, subscribe po sa atin pong YouTube channel. Marami po tayong mga videos doon na mga aral po, ng mga biblical na aral. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat and we love you and we're praying for you. To God be the glory. Because we've got one life to